Noong ikalimang kaarawan ng anak ko. Sa wakas ay malinaw ko nang nakita ang katotohanang hindi niya kami mahal ng anak ko. Mommy, aalis na ba talaga tayo kay Daddy? Ningning, huwag kang mag-alala, andito pa si Mommy. Protektahan ka palagi ni Mommy. Ngunit sino ang mag-aakala na aksidente kami sa sasakyan? Nawalan ako ng isang bato. At si Ningning naman ay nawalan ng isang mata. Anak-anak malubha ang pagdurugo sa ibabang bahagi ng katawan niya, kailangan siyang operahan agad. Ningning, huwag kang matakot. Nasa ospital na tayo, andito si Daddy. Ningning. Mahal doktor ako ang asawa niya doktor, nakikiusap po ako sa inyo, iligtas niyo siya. Mahal, padaanin niyo ako doktor. Pagkagising, nagbago si Fu Zijian. Bakit ka nandito? Patawarin mo ako. Akala ko ito na ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang paggising ng bahagyang pagmamahal ni Fu Zijian. Kung gayon, bigyan natin si Daddy ng 100 araw na pagsubok. Kung makapasa siya, mananatili tayo magpakailanman. Nangangako si Daddy. Sisiguraduhin kong magiging masaya kayo ni Mommy at Ningning. Mahal pala. Ang tinatawag na pagbabago ng isang alibugha ay isa lamang palang maingat na binalak na panlilinlang. Pala, ang kaligayahang inakala namin ng anak ko ay matagal nang may presyo sa dilim. Presidente Fu. Talagang epektibo ang mata ni Ningning. Nakalabas na si Mumo sa ospital. Maaari nang mapanatag si Shuhan. Hindi na sayang ang pagsisikap ko. Presidente Song, gaano man kabuti si Miss Luo, hindi siya ang asawa ninyo. Para sa kanya, basta nalang kunin ang organ ng batang amo, tama ba yun? Tama na. Ang mga ginagawa ko, hindi mo kailangang pakialaman. Si Shuhan ay may iisang anak lang. Pababayaan ko na lang ba? Isa pa, ang mawalan ng isang mata. Hindi naman makakaapekto sa buhay, di ba? Pero, Presidente Fu, masasabi mo bang hindi malalaman ng ginang at ng batang amo ang katotohanan magpakailanman? Hindi nila malalaman. Naitago ko ito ng maayos. At saka, mahal na mahal ako ni Chining at Ningning. Noong araw ng aksidente, ang 6 na taong gulang na si Ningning ay nakahiga sa kama sa intensive care unit. Nanginginig sa sakit ang buong katawan. Mommy, nasaan ang kaliwang mata ko? Bakit hindi ako makakita? Ningning, kasalanan lahat ni Mommy. Hindi ka naprotektahan ni Mommy ng maayos. Ningning, hindi masakit Mommy, huwag ka nang umiyak. Kinamumuhian ko ang sarili ko kung bakit ko dinala ang anak ko paalis. Kinamumuhian ko ang sarili ko sa hindi pagprotekta sa kanya. Hindi ako karapat-dapat na maging isang mabuting ina. Ngunit pala, ang taong dapat kong pinakakamuhian ay ikaw pala. Dahil magaling na si Shuhan at ang kanyang anak. Panahon na para iuwi sila. Asikasuhin mo na agad, opo. Tandaan mo. Hinding-hindi dapat malaman ni Manager Sia ang tungkol dito. Sige po, Ningning. Mommy, sinungaling pala si Daddy. Umaarte lang siya sa harap natin. Ningning. Kasalanan lahat ni Mommy. Hinayaan kitang magdusa ng ganito. Mommy, huwag kang umiyak. Tapos na ang 100 araw na pagsubok. Mommy, isama mo na si Ningning at umalis na tayo. Pagkatapos ng bukas, tuluyan na tayong aalis. Pumasok. Chining, Ningning. Nakauwi na ako. Ningning, na-miss mo ba si Daddy?
Hulaan niyo kung anong regalo ang dala ko para sa inyo. Mahal, ito ang regalo mo. Ang paboritong larwang kotse ni Ningning. Daddy Ningning. Tingnan mo kung ano ito. Ang paboritong larwang kotse ni Ningning. Gusto mo ba? Gusto ko. Magbibihis muna ako. Lagi niyang iniisip na masaya si Ningning dahil gusto niya ang regalo. Ningning, bakit hindi mo sabihin kay Daddy na ayaw mo ng larwang kotse? Kasi bigay ito ni Daddy lahat ng regalo ni Daddy, gusto ni Ningning. Hindi ba masaya si Ningning ngayon? Masaya man o hindi, mahalaga ba sa'yo? Pirmahan mo na. Huwag muna, mahal. Naaalala mo ba si Luo Shuhan? May anak siya, di ba? At laging nasa ibang bansa ngayon, may sakit ang anak niya at kailangang bumalik sa bansa. Mag-isa lang siyang babae at walang pamilya, kaya naisip ko na patirahin muna siya sa bahay natin ng ilang araw. Tingnan mo. Nabanggit ko lang naman. Kung tutol ka, edi hindi ako tutol. Iuwi mo siya. Mahal. Ang bait mo talaga, ang swerte ko sa'yo. Pumayag ako sa isang kondisyon mo. Ngayon, ikaw naman. Bakit ba kailangang magmadali sa pagpirma nito? Sanay na ako. Gaano man kahalaga ang isang bagay. Basta kailangan ni Luo Shuhan. Agad-agad aalis si Fu Zijian. Pasensya na, Chin Ning. May bigla ang kailangan gawin sa opisina ngayong gabi, kaya hindi kita masasamahan at siningning. Sige na, asikasuhin mo na ang trabaho mo. Pagbalik ko mamayang gabi, babawi ako sa iyo at kay Ningning. Mahal. Mahal kita. Sige na. Pala, ang mga Reg along pampasaya sa amin. Ay bigay mo lang din pala basta-basta. Hindi lang kami ang kopya. Pati na rin ang mga regalo. Ningning, tayo na. Unang araw pagkatapos ng aksidente. Nawala ang mata ko. Unang beses akong binantayan ni Daddy. Umiiyak pa siyang sinasabi sa akin na wag matakot. Kung panaginip lang ito, sana hindi na ako magising. Ikatlong araw pagkatapos ng aksidente, araw-araw kaming dinadalaw ni Daddy para alagaan kami ni Mommy. Magaling na si Daddy. Masayang masaya ako, Ningning, mahal na mahal ka talaga ni Daddy at ni Mommy. Hayaan mong alagaan kayo ni Daddy at Mommy habang buhay, ha? Mahal na mahal ni Ningning si Daddy. Ika-25 araw pagkatapos ng aksidente, nagsusuot na ako ng eye patch. Para wala nang tumatawa sa akin na isa akong demonyo. Hindi gumagalaw ang mata niya, demonyo, 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 demonyo. Pero ayos lang, mahal na mahal ako ni Mommy at Daddy. Pasensya na. Hindi ka naalagaan ni Mommy ng maayos-ayos lang. Mommy, tapos na ang lahat. Oo, tapos na ang lahat. Napirmahan na niya ang kasunduan sa diborsyo. Bukas, tuluyan ka nang aalis. Kumusta na si Mumo? Masakit ba ang mata niya? Sabi ng doktor, maganda ang paggaling ni Mumo. Komportable siyang gamitin ang mata. Zijian, maraming salamat talaga sa iyo sa pagkakataong ito. Basta masaya ka. Kahit ano gagawin ko. Paano si Chining?
Kung malaman niyang ginamit ni Mumo ang mata ni Ningning, magagalit kaya siya, si Jen. Ayokong mahirapan ka. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. At saka, napaka-cute ni Mumo. Kahit malaman pa niya, maiintindihan niya rin. Mommy, bukas na lang tayo bumalik, pwede ba? Pasensya na, huli na ako. Chinning, pakinggan mo ang paliwanag ko, hindi ito pagkakaunawaan, Chinning. Chinning. Huwag kang magkamali, kapatid. Ngayon ko lang din nalaman na bumalik na pala si Shuhan at Mumo sa bansa. Nagkataon lang na nagkita kami dito, kaya sinama ko na sila. Tingnan mo, si Ate Wangli, Ate Chinning. Matagal na tayong hindi nagkita. Mumo, halika. Ito ang kapatid mong si Ningning, napakaswerte ninyo mommy, may iisang mata lang siya, nakakadiri. Ah. Chinning, huwag kang magalit. Bata lang si Mumo, hindi pa niya naiintindihan. Tayong mga matatanda, huwag na nating patulan ang bata, di ba? Oo nga, Ate Chinning, hindi pa niya alam kung ano ang nakikita, iyon ang sinasabi. Mumo, mag-sorry ka sa kapatid mong si Ningningli. HMPH, wala naman akong sinabing mali, nakakadiri talaga ang may iisang mata. Ayoko siyang kalaruhoy. Ito biro lang, biro lang. Mommy, gusto ko nang umuwi, tara na. Chinning, Chinning. Ikaw, hindi mo pa rin kami binaygo ni Ningning, kahit kaunti. Sarili mong kamay ang nagtulak sa amin palayo. Sa tingin ko alam ko kung nasaan ang sala. Dito may magagandang magazine, salamat sa'yo, Pepe, dito may magandang musika. Ningning, Mommy, tingnan nyo, ang ganda ng mata ko, di ba? Ayos lang, Mommy, ang mata ko ngayon, maganda rin. Ningning, anak, kukuha lang si Mommy ng gatas para sa'yo pagkatapos ng bukas. Sige. Dito na ang bahay ni Tito. Chinning, Chinning. Hindi makahanap ng matutuluyan si Shuhan. Naisip ko, magkakaibigan naman tayo. Kaya pinatuloy ko muna sila sa bahay natin ng ilang araw. Chinning. Hindi ka naman siguro tutol, di ba? Yung nangyari kaninang hapon, pinagsabihan ko na si Mumo. Tingnan mo, manatili na lang kayo. Mahal, ang bait mo talaga. Mayroon. Mahal, bakit ka nag-iimpake ng gamit? Saan ka pupunta? Mahal, bakit ka nag-iimpake ng gamit? Saan ka pupunta? Malungkot si Ningning. Dadalhin ko siya para magpahangin. Mabuti kung gayon. Magbibihis muna ako. Pangit, ibalik mo sa akin ang salamin ko. Pangit walang salamin, walang magmamahal sa'yo. Ibalik mo ang eye patch kay Ningning. Ayoko nga, kung kaya mo, saktan mo ako. Mumo, ayos ka lang ba, Mumo? Ate Chinning, maganda ba ang mata ng anak ko? Noon, sabi ng doktor, may problema ang mata ni Mumo at posibleng mabulag siya. Para makahanap ng paraan, naghanap si Sijan ng organ donor sa buong bansa. Ang bagong mata na ito, talagang iba. Hindi lang walang rejection si Mumo, mas malusog pa siya kaysa dati.
Sino kaya ang may-ari ng matang ito? Ano? Kailangan ko talagang magpasalamat sa kanila. Sa totoo lang, marami ang naging tugma noon. Pero para mabawasan ang panganib, sadya siyang pumili ng isang 5 taong gulang na bata. Sabi niya, ligtas daw. Sabi niya, ligtas daw. Haha Ate Chinning. Ang ganda ng mata ng anak mo sa mukha ng anak ko, di ba? Ah. At tumahimik ka At tumahimik ka Siya Chinning, baliw ka. Sinasabi ko sa'yo, ang peklat sa baywang mo, pinalabas ni Sijan na galing sa aksidente. Pero sa totoo lang, dahil iyan sa pag-donate ng bato. Hindi lang ang mata ng anak mo, pati na rin ang bato mo. Lahat iyan ay regalo sa akin ni Sijan. Ikaw at ang anak mo ay ang bagong paborito na inihanda para sa akin ni Sijan. Masamang tao, huwag mong pagsalitaan si Mommy. Ah. Chinning, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang. Hindi. Natatakot na saktan kami ni Mommy ng tiyo at ng iba pa aha. Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa'yo? Bakit lagi mong pinag-iinitan si Luo Shuhan at ang pamilya niya? Magpalamig ka muna ng ulo. Dadalhin ko sila sa labas para tumira. Era na. Daddy. Daddy. Mommy, masakit ba? Ningning. Sobrang sakit talaga, Mommy. Sobrang sakit. Kami. Bagong ebidensya. Mommy, huwag kang matakot, nandito pa si Ningning, pro-protektahan ka ni Ningning Mommy. Tara na, sige. Dilaw. Siya ang kumakain ng pulot. Ako ang kumakain ng lason. Fu Sijan, ang pag-ibig mo, hindi na namin kailangan. Sijan, anong nangyari? Chinning, sagutin mo ang telepono. Manong, Tara na po. Chinning. Nakauwi na ako. Kasunduan sa diborsyo. Kailan ko ito pinirmahan? Manager Sia. Saan mo dinala si Ningning? Hindi ka pwedeng umalis sa akin. Hello, ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang abala, subukang muli mamaya. The number you have dialed is busy. Please try again later. Maligayang pagbabalik. Ginulat mo ako, umalis na kayo. Nako, pagod ka ba? Heto na ang paboritong spare ribs ni Ningning, salamat, Mommy. Kain na, may mga taong paborito. Mommy, gusto ko rin kumain. Salamat, Daddy. Luto ni Daddy. Kumain ka pa, ha? Kahit na maswerte ka.
Hindi ikaw. Gustong makipagdiborsyo. Hinding-hindi mangyayari. Munting chining. Habang buhay, akin ka lang. Si Jen. Chining, Ningning. Si Jen. Ako ito, si Shuhan. Bakit ka na parito? Bigla ka kasing umalis noong huli. Nag-message ako sa'yo, hindi ka sumasagot, natakot ako. May nangyari ba? Umalis si Manager Sia. Siguradong masyado kaming nakakasagabal ni Mumo. Kaya umalis si Ate Chining. Ganyan din dati. Dati, umalis si Sia Chining kasama si Ningning. Ang kapalit ay ang walang kapantay na pag-aalaga ko sa kanila. Gusto niya bang ulitin ang dati niyang ginawa? Kasalanan ko lahat. Kung hindi, aalis na lang siguro ako. Mag-isa ka at walang kamag-anak, saan ka pupunta? Si Ate Chining. Isang maliit na pakana para magkunwaring ayaw. Manager Sia. Akala mo ba hawak mo na ako sa leeg? Huwag ka nang magtampo. Bumalik ka na agad. Kusang babalik iyon ng maayos. Pwede mong tanungin si Susie. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat. Siyang yan, Joe Chingy. Kape, para sa'yo. Salamat. Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Nakakainip sa ibang bansa kaya bumalik na ako. Ikaw naman, ang kilalang henyo ng Universidad ng Sia. Hindi ko inaasahang makita ka rito. Nakakaawa talaga. Nagpapasalamat ako sa pagkilala ng inyong kumpanya sa akin. Pasensya na, natagpuan ko na ang aking panghabang buhay na trabaho. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin. Hindi ko hahayaang maghirap ang anak ko kasama ko. Narinig ko. Hinayaan ka ng asawa mo na lumabas. Naghiwalay na. Nagbukas ako ng kumpanya noong nasa ibang bansa ako nitong mga nakaraang taon, at ngayon gusto kong bumalik sa bansa para mag-develop. Hindi ko alam kung gusto bang bumalik ng henyo nating si Sia para tulungan ako. Pero matagal ko nang hindi nagagawa ang propesyon ko. Hindi mahalaga kung anong gagawin mo. Hindi mo naman hahayaang maghirap ang anak mo kasama ka, di ba? Ano ang kailangan kong gawin? Pangunahan ng isang bidding. Kung malalaman ng iba na ang malamig at mailap na si Leng Mianzhang, nakilala sa mundo ng negosyo at hindi malapit sa mga babae, ay ganito kabait sa isang babae, siguradong magugulat sila. Kapatid, dahil mayroong hindi nagpapahalaga, ako na ang gagawa sa iyo na pinakamasayang babae. Itay, gusto kong maglaro sa computer. Nagtatrabaho ako, sa susunod ka na maglaro. Ayoko, gusto ko ngayon. Ate C, bakit ka nagagalit? Bata lang naman siya.
Napakabait ni Nian, nagdala ng gatas para kay tatay, siguradong matutuwa si tatay. Itay, uminom ka ng gatas. Itay, ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Pwede bang huwag mo akong istorbohin kapag nagtatrabaho ako? Hindi kailanman naging ganyan si Nian. Si Gia, yung sinabi mo sa akin dati tungkol sa bidding case ng Tiancheng Group, yung sikat na bata at may kakayahang presidente. Sino ba talaga siya? Wala pang 30 anyos, nagsimula sa wala. Sa loob lang ng 6 na taon, nakapagtayo siya ng isang imperyo sa negosyo. Kung makikipagtulungan tayo sa kanya, hindi ba't mabilis tayong angat? Tama. Kaya maraming kumpanya ang sumasali sa bidding, kasama na ako. Hindi ka pa rin babalik? Siya Jingyi. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Anong problema, General Manager Jiang? Mas gusto kong maging magkaibigan tayo kaysa maging magkaopisina. Alam ko, dating kaklase, abala pa rin. Mas mabuting magpagod ngayon kaysa makipag-ugnayan sa mga koneksyon sa hinaharap. Isang simpleng bidding meeting lang. Kung ikukumpara, mas mahalaga ang kalusugan mo. Kailangan mong kumain ng maayos ngayon. Salamat sa iyong pag-aalala. Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw. Xiao Qingli, huwag mong subukan ang pasensya ko. Mama, ibabad ang paa. Sabi ng guro, tatangkad ang mga batang nagbababad ng paa. Si Nian ay parang matanda na. Huwag kang umiyak, Mama. Kung may mga api sa iyo, sabihin mo lang kay Nian nandito si Nian para protektahan si Mama. Titiyakin ni Mama na magkakaroon ka ng mas magandang buhay kaysa dati. Ate Si, isama mo naman ako sa bidding meeting mo. Nag-aral ako sa ibang bansa. Baka makatulong ako sa iyo. Sige. HMP. Ate Si, may natutunan akong bagong paraan ng pagmamasahe. Gusto mo bang subukan? Tara. Hindi mo ako pinayagang maglaro, pero maglalaro ako. Nasaan na ang laro? Walang laro, hindi masaya. Hahaha, alam ko na, kahit sino pa ang wala sa bidding meeting na ito, hindi mawawala si Vice Presidente hahaha. Sino ba namang mag-aakala na ang ating Vice Presidente ang pinakabata at pinakamagaling sa Hangzhou hahaha, sa tingin ko. Ang pagpasok ng Tiancheng Group sa Hangzhou ay para talaga kay Vice Presidente hahaha. Kung ikukumpara sa mga veterano na ilang dekada nang nasa mundo ng negosyo. Marami pa akong dapat matutunan. Ito siguro ang pinakamamahal na kababata ni Vice Presidente, si Miss Luo, tama? Haha. Sabi-sabi sa labas, sobrang in love daw sa iyo si Presidente Fu kung hindi ka lang biglang nag-abroad noon. Ikaw na sana ngayon si Ginang Fu haha. Dinala pa niya rito ang kababata niya. Malamang magiging katatawanan sa buong Hangzhou si Ginang Fu. Sino ba ang hindi nakakaalam sa Hangzhou? Si Ginang Fu ay isang pamalit lang mukhang hindi na magtatagal. Magdidiborsyo si Presidente Fu para pakasalan ang kababata niyang ito. Sa tingin ko, si Yu pala. Ganyan ang sinasabi ng mga tagalabas tungkol sa atin. Ate Z, libre ka ba bukas? Ayokong isipin ang kahit ano. Pagod na ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Pwede bang huwag ka nang dumagdag sa gulo? Wow,
Ang ganda, tingnan mo. May plano siya sa laro kami ay. Sunugin natin ngayon, Xia Qingli. Alam kong hindi mo matitiis na hindi ako hanapin. Hindi ba't umalis na si Xia Qingli? Bakit siya nandito? Dumating na pala si Ate Qingli, bakit hindi ka nagsabi agad? Anong kinalaman mo dyan? Narinig ko dahil lagi akong kasama ni Sijan, nagseselo si Ate Jinli at naglayas. Napakasama talaga ng loob ko. Ngayong nandito ka, masaya ako. Tumabi ka. Shin, baka nagkakamali ka, magkaibigan lang talaga kami ni Sijan. Sa pagbabalik mo, ikaw pa rin ang ginang Fu. Ate Kiki. May nasabi ba akong mali? Napasama ko ba ang loob mo? Pinipilit mo akong sampilin ka. Xia Qingli, huwag ka nang mag-iskandalo. Narinig mo ba? Ako ang pinakamahalaga para kay Sijan. Kung may hiya ka man lang. Huwag ka nang magpakita sa akin habang buhay. Huwag kang mag-alala, Fusiki. Buti alam mo. Isang sampal lang. Tigilan mo na. Ang lakas ng loob mong sampilan ako. Ikaw, Xia Qingli, ang sinampal ko. Ate Si. Huwag mong sisihin si Ate Qingli. Kung may dapat sisihin, ako iyon. Ako ang nagpagalit sa kanya. Humihingi ng tawad kay Shuhan. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya. Hindi pa ba gising si Presidente Fu ngayon? Xia Qingli. Pumunta ka rito ngayon para makipagbalikan sa akin. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Shuhan, huwag ka nang umuwi ngayon. Sa tingin ko, nagkakamali si Presidente Fu. Una. Naghiwalay na tayo. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Pangalawa, nandito ako ngayon para sa isang mahalagang bagay. Wala akong panahon para makipaglaro sa inyo ng selosan. Ngayon, malinaw na ba ang sinabi ko? Xia Chenli. Kung inaabuso mo ang kabaitan ko sa iyo nitong mga nakaraang araw. Sinasabi ko sa iyo, nagkakamali ka ng kalkula. Bitawan mo. Ngayon, hihingi ka ng tawad kay Lu Shuhan. O hindi mo na kailanman. Hindi ako hihingi ng tawad kaninuman. At hindi ko naisip ang bahay na hindi naman sa akin. Bitawan mo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang bastos. Ang mukha ay pinaghihirapan. Hindi ko kailangan ng sayo. Siguradong galit sa akin si Ate Jinli. Ate Si. Kung hindi, aalis na lang ako. Baka kapag umalis na ako, hindi na magiging magulo si Ate Jinli. Hindi mo kailangang umalis. Xia Qingli, gusto mo ba talagang ipahiya ako sa harap ng lahat? Naging mag-asawa tayo. Anong mapapala mo sa paggawa nito? Mag-asawa. Hindi ba nakita ni Vice Presidente ang kasunduan sa diborsyo na iyon? Xia Qingli, ikaw, napakagwapo, napakakisig, at napakalaki ng entourage. Hindi ko pa siya nakikita sa Hangzhou. Mukhang bago SHH, huwag kang maingay. Halika rito, kailangan mo ba ng tulong? Kailangan mo ba ng tulong? Asawa ko siya, hindi dapat siya ginugulo ng ibang tao. Pwede mo ba akong tulungang harangin sila?
Sige. Ah. Bumaba ng bagahe. Kung ayaw ni Jifo na lumaki ang gulo. Sana ay dito na matapos ang usapang ito. Tinatakot mo ba ako? Alam mo dapat kung nasaan kang lugar. Kung gusto mo pa ring magbid. Ginoo, ako. Iyon ba ang asawa mo? Hindi naman siya mukhang magaling. Dating asawa. Baka nabulag lang ako noon. Huwag kang mag-alala, mamaya sa entablado, pasisikatin natin sila. Siya Qingli. Dahil ba sa kanya kaya ka nagiging kampante sa akin? Tinitiyak kong magsisisi ka. Sino siya at bakit niya tinutulungan si Siya Qingli? Ano ba talaga ang nangyayari? Malapit nang magsimula ang bidding meeting. Wala pa ang namamahala, kahit si Sekretaryo Wang wala rin. Hindi kaya tayo niloloko ng Tianchen Group. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, narinig kong taga Haicheng din ang namamahala. Baka nakaupo lang siya sa ibaba ngayon. Si John, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga Chino sa ibang bansa ay iisa lang ang grupo. Nandito ako sa bidding. Siguradong mananalo tayo. Hey Anota, maligayang pagdating sa bidding meeting ng Tiancheng Group. Ako ang namamahala sa bidding meeting na ito, si Siya Qingli. Elegant, maganda, at mapagbigay. Siya Qingli, ito dapat ang tunay na ikaw. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Vice Presidente, dadalhin mo ba ang iyong asawa sa charity ball? Si Jian. Saan ka pupunta? Pupunta sa LV. Ikaw. Mag-ingat ka sa daan. Ate Si, bakit ang dami mong nainom? Ipagluluto kita ng gamot sa hangover. Noan Yuan. Ilang yakap pa. Hindi ka katulad ko. Hindi ko inaasahan na mas maganda pa pala si Qingli kaysa kay Shuhan. Mas maganda rin ang katawan niya. Pero bakit hindi siya nag-aayos ng sarili? Peke siya, nagpapanggap lang. Hindi talaga siya ang namamahala sa bidding meeting ng Tiancheng Group. Sinasabi mong peke siya, may ebidensya ka ba? Oo nga, walang basehan ang sinasabi mo paano kami maniniwala. Isang may bahay na ilang araw lang ang nakalipas ay nag-aalboroto at naglalayas. Paanong sa loob lang ng ilang araw? Bigla siyang naging namamahala sa bidding meeting. Ate Shi, tama ba? Vice Presidente, magsalita ka naman. Peke ba talaga ang nasa entablado? Tama. Siya Jingyi, sa pagkakataong ito, walang makakaligtas sa iyo. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Siya Jingyi, alam kong ginagawa mo lang ang lahat ng ito para makuha ang atensyon ko. Ngayon na nakuha mo na ang gusto mo. Dapat na sigurong tapusin ang kalokohang ito. Upang makuha ang iyong atensyon, tama. Pero dapat matuto kang huminto sa tamang oras. Kung hindi, kahit lumuhad ka pa sa sahig para magmakaawa, hindi kita isasama pa uwi. Huwag kang mag-alala, Presidente Fu. Naghiwalay na tayo. Walang kinalaman sa iyo ang ginagawa ko. Ang mga problema ninyong mag-asawa, pag-usapan ninyo sa pribado kung paano kayo mag-aaway.
Huwag ninyong abalahin ang bidding namin tama, inaabala ninyo kami rito. Paano kung malaman ng presidente ng Tianchen Group at magalit, at hindi na makipagtulungan sa mga taga-Hangzhou? Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na, bumaba ka na, bumaba ka na. Kung hindi kayo natatakot na magpatuloy ang gulo, at magdulot ng pagwawakas ng kooperasyon, magpatuloy lang kayo. Dahil gusto pa rin ninyong magpatuloy ang kooperasyon, pakinggan ninyo muna ako, si Yakilin. Anong kalokohan na naman ang gagawin mo? Alam kong nandito kayo ngayon dahil sa mga chismis tungkol sa presidente ng Tianchen Group. Pero kung kahit sino na lang ay maaaring magpanggap bilang namamahala sa bidding. Kung gayon, hindi siya magiging tinatawag na top figure sa business circle sa ibang bansa. Medyo interesante. Ako si Xia Qinlin. 2 oras bago magsimula ang bidding meeting. Patuloy pa rin akong naghahanda para sa bidding meeting na ito. Hindi ko sinasabi ito para ipaalam sa inyo kung gaano ako naghirap. Kundi para sabihin sa inyo, nakatayo ako rito. Hindi dahil asawa ako ng isang tao, at lalong hindi dahil kaklase ako ng kung sino-sino, kundi dahil sa sarili ko. Dahil ako si Xia Qingli. Siyempre, alam ko ang sarili kong pananaw. Kung sa puntong ito, mayroon pa ring nag-iisip na sinungaling ako. Puntahan ninyo ang presidente na iyon. Kung wala, opisyal nang magsisimula ang bidding meeting ngayong araw. Maliit na berdeng dragon. Bakit hindi ko ito napansin dati? Dahil handa kayong manatili. Opisyal nang magsisimula ang bidding. Salamat sa lahat. Napakagaling ng iyong talumpati. Karapat-dapat talaga siyang maging taong personal na itinalaga ng presidente ng Tianchen. Hahaha, oo nga. Kung hindi ka lang pumasok sa Tianchen Group, Miss Xia, siguradong kukunin kita sa aming kumpanya. Magaling. Mas magaling ka kaysa sa ilang taong naiinggit lang sa iyo. Si Jen, paumanhin, ipinahiya kita. Sige na. Huwag nang gumawa ng karagdagang gulo. Ang pinakamahalagang gawain natin ngayon ay ang pagbibid. Salamat sa inyong pagkilala sa akin. Ginawa ko lang ang nararapat. Kung gayon, mangyaring simulan na ninyo ang pagbibid. Pero kahit anong mangyari, sa mundo ng negosyo dito sa Hangzhou, kapag sinabi ni Vice Presidente na pangalawa siya, walang maglalakas loob na sabihing una oo, mapapinansyal man o kakayahan. Nasa tuktok si Vice Presidente. Mukhang sa pagkakataong ito, siguradong mapupunta kay Vice Presidente ang bidding. Sa panahong iyon, sa pagsasanib puwersa, malamang na si Vice Presidente na ang maghahari sa Hangzhou. Chess. Dapat kitang ipakita, sino talaga ang pinakakarapat dapat na lalaki sa Hangzhou na pagkakatiwalaan. Paano naging ganito? Bakit hindi pa nagsisimula? May problema kaya? Guro. Siguradong si Mumo ang palihim na naglaro sa computer pagkaalis natin. Shawon. Anong nangyari? May problema ba? Ate Si, pwede bang hindi na gumamit ng PPT? Hindi. Maraming nilalaman dito. Kung puro salita lang, hindi maipapaliwanag ng malinaw. Hi. Mga Ginoo. Bilang pinakamalaking grupo ng negosyo sa Hangzhou, kung makikipagtulungan kami sa Tianchen. Ipinapangako ko, sana'y habang nagsasalita ako, mayroon kayong kaunting respeto.
Hahaha, Vice Presidente, hindi mo nga nirerespeto ang iba, may lakas ka pa ng loob na hilingin sa iba na respetuhin ka. Vice Presidente, kahit na ayaw mong makipagtulungan sa Tianchen Group, hindi mo kailangang gumamit ng ganitong PPT. Para hiyain sila. Sa totoo lang, anong ibig sabihin yan? Paano nangyari ito? Malinaw na. Dahil ayaw makipagtulungan ni Vice Presidente, umalis na lang kayo para hindi mapahiya. Sino ka ba para makialam dito? Magandang tanong, dahil siya ang presidente ng Tianchen Group, si Jiang Yanzhou. Kaya pala kampante si Miss Xia. Ang katabi niya pala ay ang presidente ng Tianchen, si Presidente Jiang. Oo nga, bagay na bagay silang dalawa, guwapo at maganda hoy, sa tingin ninyo. Ang bidding meeting na ito, paraan lang kaya ni Presidente Jiang para manligaw. Oo. Mas magaling si Miss Xia kaysa sa babaeng kasama ni Presidente Fu, hindi ko alam kung anong iniisip ni Presidente Fu. Talagang natalo siya sa lahat ng bagay hahaha. Presidente Jiang, kailangan ba talagang magpatayan tayo? Gusto ko lang sabihin na karaniwan lang ang panlasa ni Vice Presidente. Ipinagpalit ang isang hiyas para sa isang ordinaryong bato. Kahit na hindi mo kailangan na ang iyong kapareha ay isang mahusay na katulong sa bahay. At kailangan lang na maging isang palamuti, ngunit malinaw. Hindi niya yun kayang gawin. Ang mga problema sa pamilya ko ay hindi kailangang pakialaman ni Presidente Jiang. Mabuting umalis. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi ka pa rin talo kung makikipagpatayan ka sa akin. Oo. Ika-4 na kapatid na babae. Ano ba talaga ang nangyari? Siguradong si Momo na naman ang hindi nakakaintindi. Huwag ka nang magalit, sige na. Kung hindi nakakaintindi ang bata, pati ba naman ang matanda? Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang araw na ito? Driver, umalis ka. Huwag ganyan, natatakot talaga ako. Mingmang, huwag kang mag-alala. Tiyak na bibigyan ka ni Mama ng mas magandang buhay. Sumaludo. May problema ba? Inaamin ko. Sa bidding meeting, matagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Ngayon, maaari ka nang umuwi kasama ko. Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin para maintindihan ng Vice Presidente? Wala akong pakialam sa peking tahanan na puno ng pang-iinsulto, pagkukunwari, at paglilihim. Basta't pumayag ka lang na bumalik kasama ko. Kaya ko pang ang maging mabuti sa'yo at kay Nianyan, tulad ng dati. Maaari ko ring kontaken ng pinakamahusay na ospital sa mata sa buong bansa para gawan si Nianyan ng bagong salamin. Ito ba ang limos ng Vice Presidente sa aming mag-ina? Hindi ko kailangan. Hindi mo kailangan, pero paano si Nianyan? Manager Xia, matanda ka na, pwede bang huwag kang maging makasarili? Alam mo ba kung gaano katawa-tawa ang mga salitang iyan na lumalabas sa bibig mo? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung ano ang gusto at kinatatakutan ni Nianyan? Malalaman ko rin sa hinaharap. Kung talagang may pakialam ka kay Nianyan, dapat alam mo na ang gusto ni Nianyan ay hindi pagkukunwari, kundi ang makasama mo siya ng buong araw. Kundi ang makasama mo siya ng buong araw. Maligayang kaarawan. Naway maging masaya at maligaya tayo magpakailanman. Hatiin na natin ang cake. Ayan, sige na. Siyempre, ang unang hiwa ay para sa ating maliit na birthday celebrant. Oy, ano ang hiling mo, Momo? Nianyan, umuulan na, umuwi na tayo, sige na. Nangako si Papa na darating siya. Siguradong darating siya.
Wala kang alam. Sarili mo lang ang iniisip mo. At ang iyong white moonlight. Teka, teka. Huwag ka munang umalis. Fu Zijian, gustong-gusto mo si Lu Chuhan ngayong aalis na kami ni Nianyan, dapat masaya ka, di ba? Sa pagkakataong ito, aaminin kong ako ang nagkamali. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sapat na ba yan? Isama mo si Nianyan at umuwi na. Babawi ako sa'yo sa hinaharap. Dahil gustong-gusto mong makita si Nianyan. Bakit hindi ka bumalik at tingnan ang mga mata ng anak ni Lu Chuhan? Tingnan mo ang mga matang dating puno ng paghanga sa'yo. Anong sinabi mo? Ang utang mo sa akin ay hinding-hindi mo mababayaran. Siya Qingli. Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko sa mga panahong ito? Bakit kailangan mo pa rin kumapit sa nakaraan? Ngayon, kailangan mong umuwi kasama ko. Bitiwan mo ako, di ba? Anong nangyayari? Kapatid. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Vice Presidente, ang pagpigil niyo kay Qingli na umalis ay dahil ba sa trabaho o personal na bagay? Kung dahil sa trabaho, ang PPT na ipinakita niyo ay malinaw na pinuputol na ang anumang pagkakataon ng kooperasyon sa amin. Kung dahil naman sa personal na bagay, palagay ko ay wala na kayong anumang personal na ugnayan. Nakita mo mismo ang mga ginawa ko sa mga panahong ito. Ipinapangako kong magiging mabuti ako sa iyo at kay Nianyan mula ngayon. Ayaw mo naman sigurong lumaki si Nianyan sa isang sirang pamilya, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Sa bidding meeting, ang babaeng nakaupo sa tabi ng Vice Presidente ay may kakaibang relasyon sa iyo. Naglalaro ka sa dalawang bangka. Ang ganda naman ng iniisip mo. Kaya kung putulin ang lahat ng ugnayan ko kay Lu Chuhan, basta't pumayag ka lang na bumalik kasama ko. Anong ginagawa mo? Zijian, patawad. Dahil sa nangyari sa'yo, sinisisi ko ang sarili ko at labis akong nalulungkot. Pwede mo ba akong puntahan at samahan? Zijian, nakikinig ka ba? Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Nakikiusap ako sa'yo. Puntahan mo ako at samahan. Sige na. Manager. Pinatay ko na ang tawag niya. Manager, makinig ka sa akin manager. Manager, may isang tanong akong nakalimutang sabihin. Manager. Handa na siyang iwan ang babaeng iyon para sa'yo. Aalis ka na lang ba ng ganito? Hindi ka ba magsisisi? Ako, si Xia Qingli, ay hinding-hindi magiging pagpipilian ni Newman. Ang utang mo sa akin at kay Nianyan ay hinding-hindi mo mababayaran. Vice Presidente, ang pagpigil niyo kay Qingli na umalis ay dahil ba sa trabaho o personal na bagay? Kung dahil sa trabaho, ang PPT na ipinakita niyo ay malinaw na pinuputol na ang anumang pagkakataon ng kooperasyon sa amin. Kung dahil naman sa personal na bagay, palagay ko ay wala na kayong anumang personal na ugnayan. Bumalik na si Nianyan. Nianyan. Nianyan, Papa Nianyan, Nianyan. Nianyan, ikaw ba yan, Nianyan? Papa Fu. Ako po si Mumo. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Tama po, Papa Fu, pinatakbo ko pa po ang maliit na kotse ng mag-isa. Ah. Larwang ito ay kay Nianyan. Sino ang nagsabing galawin mo? Akin ang mga larwang ito. Hindi sa maliit na pilay na iyon pwede kong paglaruan kung paano ko gusto. Anong sinabi mo?
Ikaw na walang kwentang bagay na puro gulo lang ang dala. Mukhang masyado kang kinonsinti ng nanay mo, bitiwan mo ako. Masama kang tao. Tingnan mo kung hindi kita turuan ng leksyon ngayon. Si Jen. Kung may problema ka, sa akin mo ibunton. Huwag mong saktan ng bata. Pinagtatanggol mo pa siya. Tingnan mo kung paano mo siya pinalaki. Wala na siyang modo ng isang bata. Si Jen, bata pa si Mumo, hindi pa niya naiintindihan ang mga bagay-bagay. Huwag mo siyang sisihin, hindi ko pa nga siya kinakausap tungkol sa kaso ng bidding. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya kanina? Sinabi niyang siniyan niya na isang maliit na pilay. Ang lintik na manager siya na iyon. Kahit umalis na, nag-iiwan pa rin ng gulo. Mumo. Humingi ka ng tawad kay Papa Fu. Papa Fu, patawad po. Si Jen. Siguradong naimpluwensyahan lang siya ng mga bata sa kindergarten. Huwag ka nang magalit. O baka naman naiinis ka na sa aming mag-ina. Kung ganoon nga, mas mabuti pang umalis na lang kami. Para hindi kami mapag-alitan dito. Mama, hindi ba't sinabi mo na mula ngayon, lahat ng nasa bahay na ito ay akin na? Tumahimik ka. Kung guguluhin mo pa ako, bibigyan kita ng kapatid na lalaki. Si Jen. Huwag ka nang magalit. Alam mo namang lumaki si Mumo na walang ama, hindi niya alam ang ginagawa niya. Titiyakin kong tuturuan ko siya ng maayos sa hinaharap. Dahil ayaw mo kaming makita. Aalis na lang kami. Si Jen, huwag mo lang sanang sirain ang kalusugan mo sa galit. Ayokong mangyari ulit ang ganitong bagay. Maging mabait ka, okay? Alam kong ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin, si Jen. Halika, tikman mo itong kape na espesyal kong tinimpla para sa'yo. Ang pait naman nito. Hindi ba't ganito naman talaga ang lasa ng kape? Espesyal kong ginawa itong kape para sa'yo, tikman mo. Ang sarap naman. Alam kong hindi mo gusto ang pait ng kape, kaya ilang araw ko itong pinag-aralan para gawin. Espesyal na timpla ni Jifu. Napaso pa nga ang kamay ko. Sulit naman, di ba? Wow, para mabawasan ang paghihirap ng ating dakilang vice-presidente. Buong puso kong ginawa. Ititimpla ulit kita. Lumabas ka. Si Jen. Sabi ko, lumabas ka. Ang paboritong maliit na kotse ni Nian yan. Papa. Dapat alam mo na ang gusto ni Nian yan ay hindi ang yaman ng pamilya. Kundi ang makasama mo siya ng buong araw. Kaya pala may dahilan ng lahat ng bagay. Anak. Alam ni Papa na nagkamali siya. Pwede mo bang bigyan si Papa ng isa pang pagkakataon? Pagkakataon. Hindi pa tapos ang 100 araw na pagsubok. Sabi ni Nian yan, basta't malampasan ko ang pagsubok, may pagkakataon pa ako. Qingli, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bukas, isasama ko kayo ni Nian yan sa Spring Day Fair, ipapakita ko sa inyo ang aking determinasyon.
Handa na. Ah. Ah. Si Jen. Si Jen. Siya Qingli. Wala akong pakialam kung anong gayuma ang ginamit mo kay si Jen. Sa akin lang siya. Haliparot. Ito ang selebrasyon na espesyal kong inihanda para sa'yo. Huwag mong pansinin ang mga taong walang kaugnayan. Dapat seryosohin ang bawat taong mabuti sa'yo, tama po ba ako, Tito Jiang? Ang dami talagang alam ni Nian yan. Si Mama po ang nagturo sa akin yan. Noon, hindi ko napansin na ganito kakadaldal HMM. Salamat, Mama. Hindi mo na iniingatan ang sarili mo. Paano ka magkakaanak niyan? Tito Jiang, gusto niyo po ba si Mama? Tito Jiang, HMM. Sabi po ni Mama, ang pag-ibig ay dapat isigan ng malakas. Baliw ka. Gabi na, dapat ka nang umuwi at matulog. Qingli. Tama ang sinabi niya. Gusto kita. Gusto kita. Niyan yan, umuwi na tayo. Tito Jiang, kapag nagkunwari ang iba na hindi nila narinig, dapat ulitin ng lalaki. Si Mama mo rin ba ang nagturo sa'yo niyan? Niyan yan, ano bang sinasabi mo? Sige na, niyan yan, sundin mo si Mama gabi na, kailangan mong matulog ng maaga para tumangkad ka agad. Para maprotektahan mo si Mama, di ba? Manager, may oras ka ba bukas? Narinig kong may spring day fair sa Hangzhou, mukhang masaya. Gusto sana kitang isama, pati na rin si Nian yan. Gusto kong pumunta. Isama mo ako, sige na, sige na. Bilang kapalit. Ngayong gabi, kailangan mong maging mabait at matulog sa tamang oras. Opo. Kalaw, magkita tayo bukas. Magkita tayo bukas. Hindi ko hahayaang saktan ng sino man si Nian yan. Jiang Yanzhou. Sana hindi ka ang susunod na Fusigen. Niyan yan, handa ka na ba? Pagkain, laro, heto na kami sugod hintayin niyo ako. Pili niyan yan, alin ang gusto mo? Alin ang gusto mo? Simulan, kapatid. 3, 2, 1, cheese. Niyan yan, ano pa ang gusto mo? Tito, gusto ko po ng ice cream. Sige, maghintay ka lang dito ng mabait, niyan yan bibilhan ka ni Tito ng ice cream, okay? Opo, ang bait-bait. Qingli, doon na lang natin hintayin si Tito, okay? Sige.
Mama, ang saya-saya ko po ngayon, sana araw-araw na lang ganito kasaya. Mangyayari yan. Siguradong mangyayari. Qingli, Nian. Nian. Manager, Nian. Saan kayo pupunta? Wala kang pakialam. Ginoong Fu, wala na tayong anumang relasyon ngayon. At hindi namin kailangan ng anumang inihahanda mo, siya Qingli. Dahil pinili mong pumunta, patunay iyan na gusto mo ring makipagbalikan, kaya bakit kailangan mo pang mag-inarte at magpakipot? Pumunta. Hindi mo ba natanggap ang text na ipinadala ko sa'yo? Paumanhin, pero sa tingin ko nagkakamali ka. Pumunta ako rito hindi dahil sa'yo, at wala akong balak makipagbalikan. Ngayon, pwede ka nang umalis. Manager, alam kong ginagawa mo lang ito para magpakipot. Para lang mas pahalagahan kita, pero, alam mo ba ang itsura mo ngayon? Basta't pumayag si Nian na sumama sa akin pabalik. Siguradong babalik din si Qingli. Nian, mismo na ba si Papa? May regalo si Papa para sa'yo. Ang paboritong maliit na kotse ni Nian. At ang paboritong strawberry cake ni Nian. Mukhang napabayan ko nga siya noon, natanggap lang ni Nian ang regalo ko, ganito na siya kasabik. At ang paboritong strawberry cake ni Nian. Tada! Hipan mo ang kandila. Maligayang kaarawan. Siyempre, ang unang hiwa ay para sa ating maliit na birthday celebrant. Para sa'yo. Mama, ang sarap ng cake, tikman mo rin. Kung masarap, kumain ka pa. Nian, may kailangan lang asikasuhin si Papa sa kumpanya. Maging mabait ka at si Mama dito habang kumakain ng cake, okay? Mauuna na ako. Nian. Bakit hindi mo sinabi kay Papa na allergic ka sa strawberry? Kailanman ay hindi naging mabuti si Papa kay Nian. Ayaw ni Nian na malungkot si Papa Nian, huwag kang matakot, dadalhin ka na ni Mama sa ospital. Halika. Susubuan ka ni Mama ng strawberry. Nian, anong ginagawa mo? Ikaw. Mahal. Nian. Kasalanan ni Papa, natakot ka ba ni Papa? Sa susunod, titiyakin ni Papa na. Kung talagang mabuti ka kay Nian, umalis ka na ngayon din. Manager, bakit kailangan pa nating idamay ang bata sa ating mga problema? Anak ko pa rin si Nian. Bakit mo tinuturuan si Nian na kamuhiin ako? Sinasabi mong anak mo si Nian. Paano mo hindi malalaman? Pagkatapos ng aksidente, ang pinakaayaw ni Nian ay mga larwang kotse. Sorry. Hindi mo alam, syempre hindi mo alam. Dahil hindi ka naman kailanman nandyan. Tulad ng hindi mo pagkaalam, na si Nian ay allergic sa strawberry simula pagkabata. Imposible taon-taon ay binibilhan ko si Nian ng strawberry cake, paborito niya itong kainin. Syempre, ang unang hiwa ay para sa ating birthday celebrant, maligayang kaarawan, mumo naway maging masaya at mapalad ka palagi.
Hiwain na natin ang cake. Halika, halika. Ulo. Si Nian-Nian ay mayroon lang iisang ama. Pero ikaw, hindi lang si Nian-Nian ang mayroon ka. Si Nian-Nian ay mayroon lang iisang ama. Pero ikaw, hindi lang si Nian-Nian ang iyong anak. Wow, paborito ko ang strawberry cake. Bakit kayo naparito? Ate, hindi ba't noong araw na lasing ka, sinabi mong isasama mo kami ni Mumu para mag-relax? Nian-Nian, hanapin natin si Tito Jiang, sige ba? Sige. Dahil may usapan ng pamilya ni Mr. Fu. Bakit mo ito inilihim sa akin? Ngayon, ikaw lang ang aking espesyal na inimbitahan. Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Si Jen. Hindi ba angkop ang pagdating ko? Siguro mas mabuting umalis na lang ako. Para hindi ko maabala ang pagsasama ninyo ni Qingli. Mayroon pa kaming pag-uusapan ni Qingli. Mauna ka nang umuwi. Sige na, si Jen. Nian-Nian, ito ang aking larwang kotse. Ang strawberry cake ko, sinabi ko bang pakialaman mo? Nian-Nian, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mama, walang anuman. Nian-Nian, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mama, walang anuman. Gusto mong agawin ang mga bagay na hindi mo makuha. Ganyan ba ang pagpapalaki sa iyo ng pamilya mo? Ate Lee, anong ibig mong sabihin dyan? Hindi lang isang tao ang may kasalanan. Nangyari na ang insidente, bakit isang tao lang ang sinisisi mo? Mama, gusto ko lang ibigay ang larwang kotse kay Papa. Hindi ako nagnakaw ng gamit ng iba. Alam ni Mama. Walang kasalanan si Nian-Nian. Hay, bata lang yan, hindi pa nakakaintindi naglalaro lang. Tayo bilang matatanda, huwag na nating patulan. Ate Lee. Ikaw na ang magayos niyan. Kung hindi nakakaintindi ang bata, pati ba ang matanda ay hindi rin. Kapag nagkamali, kailangang pagbayaran. Ang makipag-away sa isang bata, sobra ka naman. Shuhan, ayos ka lang ba? Qingli. Bakit mo siya sinaktan? Sinaktan mo ako, naglakas loob kang saktan ako. Kung anong klaseng magulang, ganoon din ang anak. Dapat ka talagang saktan. Siya Qingli. Hindi mo ba alam na para kang isang eskandalosa? Hindi ko kayang manood lang sa tabi habang inaapi ng iba ang sarili kong anak. Humanggi ka ng tawad kay Shuhan. Imposible. Siya Qingli, mali ka talaga sa bagay na ito, humingi ka na ng tawad kay Shuhan. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa pagpapakasal sa iyo. Para magkaroon si Nian-Nian ng isang amang tulad mo. Anong sinabi mo? Kayong mga masasamang tao, hanggat nandito ako, huwag ninyong aasahang apihin si Mama. Siya Qingli, naglakas loob kang sampelan ng mukha ko, lalabanan kita. Ah. Siya Qingli. Sana ay kontrolin ni President Fu ang baliw na babaeng ito. Ayos ka lang ba? Malakas at malusog ako. Maliit na bagay lang ang makalmat ng baliw na babaeng iyon, ikaw at si Nian-Nian. Ayos lang ba kayo? Tito Jiang.
Ito ang ice cream na pinakagusto ni Nian. Matagal akong tumakbo para lang mabili ito. Kung hindi ko makuha ang papuri ni Nian, malulungkot ako, ha? Si Tito Jang ang pinakamabait. Narinig kong may fireworks display doon mamayang gabi. Tingnan natin, sige. Sige. Upo. Qingli, Qingli, Qingli. Si Jen. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito kanina. Sinadya mo. Wow! Salamat sa iyong pag-aalaga sa panahong ito. Kahit nahuli na ang hapunan ngayon o ang pag-inom ngayon. Si Jen, marahil ay hindi niya ako kayang protektahan tulad ng ginawa niya noong Agosto. Kalimutan mo na ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa iyo. Mama, ang ganda ng fireworks, ang ganda ng fireworks. Qingli. Minsan mong sinabi na ang pag-ibig ay parang lason. Ito nga ay nagdudulot ng matinding sakit at walang lunas. Ngunit kung gagamitin ng tama, maaari rin itong magligtas sa tao mula sa magulong buhay. Sa sandaling ito, hindi ako ang presidente ng Tianchen Group. Ako lang ang iyong manliligaw. Wala akong pagkakataong makasama sa iyong nakaraan, ngunit sa kabutihang palad, magkasama tayong haharapin ang hinaharap. Qingli, pakasal ka na sa akin, sige ba? Pangako, aalagaan kita habang buhay. Tito Jang, paano naman ako? Aalagaan mo rin ba si Nian habang buhay? Siyempre. Nian, gusto mo ba talagang magkaroon ng ama? Gusto ko lang ng isang ama na mabait kay mama at kay Nian. Tara na, uwi na tayo. Si Papa Jang, hindi ba siya sasama sa atin umuwi? Uwi na, uwi na. Qingli, huwag kang mag-alala. Pangako, hinding-hindi kita bibiguin. Maghahanda ako ng pinakamalaking kasal sa Hangzhou para sa iyo. Pagdating ng araw, gagawin kitang pinakamasayang babae sa Hangzhou. Iyan ang kerida na Samaire sa pamilya ni President Fu, ah. Narinig ko, sa harap ni President Fu, kinuha ng ospital ang isang kidney ng asawa niya at isang mata ng anak niya. Ang kooperasyon sa pagitan ng Fushi at Tianchen Group ay sinira rin nilang dalawa. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ni President Fu sa isang makamandag na babaeng tulad niya. Hinahanap ko ang inyong President Fu, tumabi kayo. Paumanhin, sinabi ni President Fu na ayaw niyang makita kahit sino. Hindi ako tulad ng iba. Kung hindi mo ako papapasukin, siguradong magsisisi ka. Sinabi ni President Fu na ayaw niyang makita kahit sino, kasama ka. President Fu, hindi ko siya napigilan, pasensya na po. Si Jen. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Kami ni Mumo ay nag-aalala sa iyo. Anong kailangan mo? Umuwi ka na. Sige. Umuwi na. Kung hindi dahil sa iyo. Hindi sana ako iniwan ni Qingli. At hindi sana nawalan ng mata si Nian. Huwag kang ganyan, natatakot ako. Sinira mo na ng tuluyan ng pamilya ko. Ngayon ay siguradong uuwi na si Shuhan. Aha, tumahimik ka.
Si Jan, may pamilya ka pa, nandito pa kami. Ang anak ko. Ang mundo ay patuloy na iikot kahit wala ang sinuman. May pamilya ka pa. Nandito pa kami. Oo nga. May pagkakataon pa ako. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Guguluhin ang kasal. Kung gayon, sasama ako sa iyo. Umalis ka. Kung makikita pa kita ulit. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako sa iyo. Ah. Siya Qingli. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, titiyakin kung mamamatay ka. Congratulations, 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 President Jiang, sa iyong tagumpay. Uy, ang Hangzhou ay bayan ni Miss Xia. President Jiang, huwag mong aapihin si Miss Xia, ha? Ha ha ha, huwag kang mag-alala, ha ha ha, Tara. Kaarawan ng mama ko, bakit hindi ninyo ako hahayaang tumulong sa pagtanggap ng mga bisita? Siya Qingli, hindi ba't pinakamamahal mo ang sarili mong anak? Titingnan ko kung wala siya. Matutuloy pa ba ang kasal mo? Young Master, hinahanap ka ng iyong ina. Kung gayon, pakidala na lang po ninyo ako kay mama, tita. Sige. Kawawang bata, hindi man lang alam na naloloko na siya. Tita, nasaan si mama? Sumama ka lang sa akin. Salbahing bata, kasuklam-suklam ka tulad ng nanay mo. Hindi ka palalampasin ng papa ko at ni Tito Jiang. Bago mangyari yun, sisingilin muna kita ng interes sa katawan mo. Basta't makarating ako sa kasal, makukuha ko ang 30% ng Fushi shares. Tama ba? Tuparin mo ang sinabi mo. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? PTA. Brother Long, back up, back up, back up, may nanggugulo. Ginoo. Handa ka bang makasama ang babaeng ito sa iyong harapan? Sa hirap man o sa ginhawa? Habang buhay at hindi magbabago. Opo, handa ako, binibini. Handa ka bang makasama ang ginoong ito sa iyong harapan, sa sakit man o sa kalusugan? Na magsasama habang buhay. At hindi maghihiwalay kailanman. Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat ng bisita na iabot ang kanilang taos-pusong pagbati sa ating bagong kasal. Hindi ako pumapayag. Akin si Qingli. Akin si Qingli. Tama na. Hanggang dito na lang. Kung ano man ang gusto mong sabihin, naririnig kita. Qingli. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Pagkaalis mo. Doon ko lang nalaman na hindi pala kita kayang mawala. Namimiss ko ang kape na tinitimpla mo para sa akin. Namimiss ko ang bawat araw at gabi na nasa bahay ka. Namimiss ko kung pumunta dito si Mr. Fu. Para sabihin sa akin ang mga cheesy lines. Sa tingin ko ay nagkamali ng tao si Mr. Fu. Qingli, kung ikukumpara sa akin, mas bagay siguro ang iyong kababatang si Luo Shuhan. Hindi ba? Inaamin kong marami akong nagawang mali noon.
Pero pangako, magbabago ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, sige na. Ang nararamdaman mo para sa akin ay hindi pag-ibig, kundi ang kape na hindi gaanong mapait. Ang mainit na pagkain pag-uwi mo mula sa trabaho. Hindi, ito ay ang kasiyahan na may taong laging sumusunod sa iyo at nagsasabing mahal ka niya. Hindi, Qingli, hindi ganyan iyon. Ang pag-ibig ay hindi kailanman para sa isang tao lang. Kailangan ng 2 taong nagsisikap upang mag-alab ng husto. Ngayon, ang apoy dito ay namatay na. Hindi na muling mag-aalab. Ngayon, ang apoy dito ay namatay na. Hindi na muling mag-aalab. Naiintindihan mo ba? Narinig ko na si President Fu ay dating asawa ni Mrs. Xia, 6 na taon silang kasal. Pero hindi kailanman sinamahan si Mrs. Xia sa anumang okasyon narinig ko rin. Na para sa kanyang kababata, gumawa si President Fu ng isang aksidente para kunin ang isang kidney ni Mrs. Xia. At isang mata niyang Master Nian. Ngayong sa wakas ay natagpuan na ni Mrs. Xia ang kanyang kaligayahan. Pumunta siya rito para sabihing tunay na pag-ibig. Hindi ba't nanggugulo lang siya? Sinasabi kong nagsisinungaling kayong lahat. Qingli. Nakalimutan mo na ba? Nagkaroon din tayo ng maraming magagandang alaala. Talagang epektibo ang mata ni Nian. Nakalabas na si Mumo sa ospital. Kaya panatag na si Shuhan. Hindi na sayang ang paggawa ko ng aksidenteng iyon. Bumangon ka na, huwag mo akong tawaging mama. Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa iyo? Bakit mo laging pinupuntirya sina Luo Shuhan? Magpalamig ka muna ng ulo. Isasama ko silang lumipat, Xia Qingli. Kung gagamitin mo ang kabaitan ko sa iyo nitong mga nakaraang araw para maging kampante dito. Sinasabi ko sa iyo, nagkakamali ka ng kalkula. Bitawan mo ako. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Luo Shuhan. O hinding-hindi ka na makakauwi. Wala kang idinulot sa akin kundi paakit. Walang katapusang pagdurusa. Sa loob ng 6 na taon, dahil mahal kita, sinuyo kita, kinonsinti kita, pero ang kapalit ay ang walang katapusan mong. Ngayon, natagpuan ko na ang aking kaligayahan. Kaya pakiusap, Mr. Fu, huwag mo na akong guluhin. Ngayon, natagpuan ko na ang aking kaligayahan, kaya pakiusap, Mr. Fu, huwag mo na akong guluhin. Oo, Qingli. Minahal mo ako ng 6 na taon. Hindi ako naniniwalang makakalimutan mo ako talaga. Kung talagang mahal mo si Qingli, dapat mong malaman na ang pag-alis ngayon ay ang pinakamabuting pagpipilian para sa kanya at para sa iyo ikaw. Patuloy mong inaangkin si Xia Qingli. Mahal ako ni Qingli. Ikaw ang dapat umalis. Anong gusto mong gawin? Isasama ko si Qingli. Akin si Qingli. Hindi pag-aari ng sinuman si Qingli. May sarili siyang isip, sariling pagpapasya. Hindi siya isang bagay. President Fu, mahal mo man o hindi si Mrs. Xia, ngayon ay kasal ni President Jiang at Mrs. Xia. Mas mabuti pang umalis ka na. Oo nga, President Fu. Si President Jiang ay presidente ng Tianchen Group, napakalakas niya, aagawin mo ang babae ni President Jiang. Hindi ba't naghahanap ka ng gulo? Ano naman kung siya ang President Jiang ng Tianchen Group? Nasa Hangzhou tayo. Teritoryo ko ito. Ang malakas na dayo ay hindi kayang talunin ng lokal na pinuno. Inaagaw niya ang asawa ko. Titingnan ko kung may kakayahan ba siyang gawin iyon.
Fu Sijun, huwag ka nang mag-aksaya ng pagod. Hindi ako sasama sa iyo. Siya ba ang hinahanap mo? Siya ba ang hinahanap mo? President Jiang. Bakit ka nandito? PWE ikaw na walang hiya, nagdala ka ng sarili mong gulo para lokohin ako ah. Handa akong sumuko, handa akong maging aso ni President Jiang. President Jiang, patawarin mo na ako ngayon ay lipunang may batas. Ano, sasama sa akin? Dalhin ninyo siya sa pulisya hindi, President Jiang. President Fu. Iyan na ba lahat ng iyong alas? Ngayon, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Inaamin kong ikaw ang nanalo. Ngunit makukuha mo ang kanyang katawan. Makukuha mo ba ang kanyang puso? Minahal niya ako ng 6 na taon. Ilang buwan ka lang lumitaw, gusto mo na akong palitan. Isa ka lang kasangkapan na ginamit ni Xia Qingli para galitin ako. Ilang buwan lang kaming magkasama ni Yanje. Ngunit ibinigay niya sa akin ang seguridad at kaligayahang hindi mo naibigay sa loob ng 6 na taon. Sinabi ko na. Akong si Xia Qingli ay hindi pagpipilian ng sinuman. At ikaw, Jiang Yanzhou, ay hindi rin magiging pamalit ko ang inuman. Sinabi ko na, akong si Xia Qingli ay hindi pagpipilian ng sinuman. At ikaw, Jiang Yanzhou, ay hindi rin magiging pamalit ko ang inuman. Qingli. Ang dahilan kung bakit ako nag-aalangan nitong mga nakaraang araw ay dahil ang kaligayahang ibinigay mo ay dumating ng biglaan. Natatakot. Natatakot na hindi totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Natatakot na ituring kitang pamalit lang. Wala akong pakialam. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Ayokong maging susunod na Fu Sijun. At ayokong maging susunod na ako. Kung gayon, ano ang gusto mong sabihin ngayon? Ngayon naiintindihan ko na. Mahal kita, mahal ko ang kaligayahang ibinibigay mo. Mahal ko ang pagiging seryoso mo kay Nian. Mahal ko lahat ng aspeto mo. Qingli, ang pag-ibig ay hindi lang isang pakiramdam, kundi ang lahat ng aspeto ng buhay. Yanzhou, salamat sa pagdating mo sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Tulad ng sinabi mo, ang nakaraan mo, hindi ako naging bahagi. Ngunit pakiusap, hayaan mong ang ating kinabukasan ay magkasama. Sige ba, sige ba? Pumayag ka na, pumayag ka na. Pumayag ka na, pumayag ka na, pumayag ka na, gusto kong magpakasal sa iyo. Pumapayag ako. Kapag naisuot na ang singsing, pamilya na tayo. Huli na para magsisi ka. Imposible. Hindi ito totoo, di ba? Fu Sijun. Kontento ka ba sa sagot ko? Anong nangyari kay Mr. Fu? Gusto mo bang ipahatid kita sa ospital? Ano? Nandito ka para pagtawanan ako. Fu Sijun. Sa totoo lang, hindi mo talaga kilala ang sarili mo. Marahil, hindi magtatagal ay matutuklasan mo. Nawala ako. Hindi magbabago ang mundo mo. Hindi. Patutunayan ko. Ikaw at si Nian na ang buong buhay ko. President Jiang, hindi pa ba magsisimula ang kasal? Lahat kami ay gustong makibahagi sa kasiyahan, oo nga, oo nga. Lahat kami ay sabik ng naghihintay. Mabuti na lang at wala si Nian kanina. Masamang balita, President Jiang. Nian, huwag mo akong takutin. Ano? Saan naman pupunta ang isang bata? Pinahanap ko na sa lahat ng tauhan ko. Natanong na rin ang lahat ng staff ng hotel. Hindi pa rin siya mahanap, paanong hindi mahahanap si Nian?
Bata lang iyon, magkakapakpak ba siya at lilipad? Ay lockdown ng buong hotel. Kahit nabaliktaran pa ang buong hotel. Kailangan ninyong mahanap si Nian para sa akin. Opo. Si Gia, ikaw ba yan? Ikaw ba ang kumuha kay Nian? Kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko. Pero bakit mo dinamay si Nian? Bata pa siya, hayop ka. Tingnan mo si Nian, mabait siyang bata. Hindi yun basta-basta aalis. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya, siguradong mahahanap siya, okay? Doktor, paano nyo inalagaan si Nian? Aalagaan kitang mabuti. Mula ngayon, mapapasailalim na ito sa akin. Lucy Jen. Pinapayuhan kitang huwag nang subukan pa ang pasensya ko, hahanapin ko si Nian. Huwag ka nang makialam. Hindi na kailangang maghanap. Narito lang ang maliit na hayop na yan. Mama. Hindi na kailangang maghanap. Narito lang ang maliit na hayop na yan. Mama. Nian. Mga asong magkakasundo sa baho. Alam nyo bang krimen itong ginagawa nyo? Luo Shuhan, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Nian. Ako mismo. Anong karapatan mong utusan ako? Isa ka lang sa mga tauhan ko. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Anong sinasabi mo? Mali ba ako? Noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagtago sa ibang bansa, humanap ka lang ng kapalit, si Xia Qingli, dahil hindi mo ako makuha. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon. Pero bumalik ka para magpanggap na isang mapagmahal na asawa para kay Xia Qingli. Pinaglalaroan mo ba ako? Kumama ka muna. Kung may sasabihin ka, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Gusto mo ng pera, di ba? Walang pera. Mula ngayon, pwede kang tumira sa bahay ko hanggat gusto mo, basta pakawalan mo si Nian. Fu Xichen. Hindi ko napansin noon. Na ganito ka pala ka-concern sa maliit na hayop na to. Noong plinano mo ang car accident para dukutin ang mga mata niya. Hindi mo man lang naisip na ama ka niya. Masyado ka na bang nadadala sa pag-arte mo? Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Bitawan mo si Nian. Titingnan ko kung totoo o peke ang nararamdaman mo. Huwag. Huwag mong saktan si Nian. Nakikiusap ako sa'yo. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Xia Qingli, para sa'yo talaga to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito ngayon. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Anong kinalaman ng iba? Si Xia Qingli ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa kagagawan ni Xia Qingli. Matagal na sana akong mayaman. Mayroon sanang walang katapusang karangyan at kayamanan. Lahat ng to ay dahil sa'yo. Oo, kasalanan ko ang lahat. Ibibigay ko ang buhay ko sa'yo, pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Nian. Luo Shuhan. Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng buhok ni Nian at Qingli, hinding-hindi kita patatawarin. Tumigil ka na ngayon. Pwede kitang aipakulong. Pero kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo, gagawin kong imposible ang mabuhay at mamatay para sa'yo. Xia Qingli, bakit? Bakit lahat ng lalaki sa mundo ay sa'yo umiikot? Ikaw ba ang bida sa mundong ito? Tingnan mo. Ang ganda ng lugar na to. Siguradong magiging masaya ka kung dito ka ikakasal. Gusto kong makita. Kung magiging masaya ka pa kapag pinatay ko tong maliit na hayop na to. Nian, takbo. Nian, takbo-takbo Nian, takbo.
Nian, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang po ako mama, huwag na po kayong mag-alala. Fu Sijan, tanga ka. Dahil gusto mong maging tuta niya, dapat mamatay ka na rin. Mga tauhan. Dalhin niyo ang baliw na to. Sa hinaharap. Wala na kayong hinaharap. Huwag kayong lalapit. May bomba dito. Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yon? Bakit? Sana hinayaan mo na lang ako. Nasaan ang remote? Ibigay mo sa akin. Kapag tumigil sa pagtibok ang puso ko. Magsisimulang mag-countdown ang bombang ito. Sige, patayin mo ako. Patayin mo. May matibay na kwarto ba sa hotel? Magsalita ka. May bomb shelter ang hotel, baka kayanin ng pagsabog. Pero walang nakakaalam kung gaano kalakas ang bomba. Gusto ko kayong lahat na mamatay kasama ko, Alice. Umalis na kayo. Paano ka? Iiwan ka dito. Mabuhay ka ng maayos, Alice. Alice na bilis, umalis na kayo. Papa, nangako ka na lalabas tayo ni Mama ngayon, hindi mo ba tutuperin ang pangako mo? Papa. Kasalukuyan kong hinahanap ang pinakamasarap na ice cream shop malapit sa amusement park. Pero kung ayaw ni Nian, kalimutan na lang natin. Nian, hindi na kita gagambalain, Papa. Hanapin mo na lang mag-isa, hindi. Nagtatampo si Papa, kailangan akong halikan ni Nian para mawala ang tampo ko. Hindi pa sapat, papuntahin mo si Mama dito para halikan din ako. Yan, ayos na. Jiang Yanje, sa tingin ko sa labas ka matutulog mamayang gabi. Mahal, huwag ka nang magalit. Nagbibiro lang ako kanina. Kain na tayo. Lumabas ngayon ang mga grado ko, perpekto pareho sa Filipino at math. Tuwang-tuwa si teacher at binigyan pa ako ng pulang bulaklak, pero noong tanghalian. Natapon ni Chen ang egg soup sa damit ko bago pa ako umiyak, siya na ang unang umiyak. Kailangan ko pa siyang eye comfort kung ganun, napakaswerte pala ni Nian ngayon. Bilang premyo, isang malaking hita ng manok para kay Nian, gusto mo? Gusto ko po ng halik, yakap, at buhat mula kay Mama at Papa. Sir, narito po ang program para sa party ngayong araw. Salamat. Lumabas ngayon ang mga grado ko, perpekto pareho sa Filipino at math. Tuwang-tuwa si teacher at binigyan pa ako ng pulang bulaklak. Pero noong tanghalian, natapon ni Chen ang egg soup sa damit ko bago pa ako umiyak. Siya na ang unang umiyak, kailangan ko pa siyang eye comfort.